Bakit nga ba hindi matalo-talo ng mga kupunan sa NCAA ang mga UAAP teams? Kaya mga fans ay halos alam na ang kahihinatnan ng laro pag ang dalawang liga ay maglalaban-laban. Kaya sa videong ito, ating malalaman ang mga point of view ng mga coaches sa magkabilang liga kung bakit hindi makasabay ang NCAA sa UAAP players. At ang opinyon ni Cici Rondina at ni Denden Lazaro Revilla. Ay, ito! Just Valley. Kuha mo yun Just Valley. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Patuloy ang bakbakan ngayon sa Shiki Super League Pre-Season Championship na dinaluhan ng dalawang asosasyon, ang UAAP at NCAA. Ang Shiki Super League ay naglalayon at sumusuporta sa mga grassroots level sa sports na volleyball dito sa Pinas. Kaya inimbitahan nila ang dalawang College Athletic Association sa pangalawang pagkakataon o Season 2 na para mapag-isa ang layunin ng sports at ma-expose ang mga young athletes sa kanilang mga talents. Kaya sa aking pagsubaybay kay Cici Rondina na isa ngayon sa napakasikat na volleyball player, mapa-beach volley man o sa indoor volleyball, naitanong ko sa kanya ang paghahalintulad ng dalawang asosasyon. At may pabonus pa, kinunan din ng opinyon ang legendaring Iron Eagle na si Denden Lazaro Revilla. Heto ang kanilang mga opinyon. Ay, ito! Just Valley, andito na rin naman si Ate Den. Ate Den, bakit daw mas maraming nanonood sa UAAP kaysa sa NCAA? Ito guys, medyo maliwanagan tayo ng konti dito kasi English version to guys. Nakakaloka ka! Pero te, anong thoughts mo? I don't know. I think it really started with yung coverage ng ABS. Diba? Tsaka mas kilala ata si ABS, di ba? Mas kilala si ABS. Yeah. I think nga. Guys, I think, oh. Huh? Gamitin mo yan. Mamaya, watch out. At tinanong ko rin ng tahasan si Cici na walang pag-aalinlangan sa palaging tinatalak ng mga viewers. Sabi kasi ng karamihan, champion daw ng NCAA, tinatalo lang daw ng kulilat sa UAAP. Ano po sa inyo? Just Valley, hindi ko na masasagot yan. Kasi never pa ako nagsisidatingan yung mga nagsisidatingan na yung mga alam niyo yun? Yun lang, di na sinagot ni Cici dahil kay Shopee. Pero okay lang. Gayunpaman ang mga coach, captains at kinatawan mula sa 6 na UAAP maliban sa Lasal at UP at 10 sa NCAA na paaralan na dumalo sa paglulunsad ng conference ay nakatanggap ng isang napaka-interesting na tanong na posibleng nakakuha ng atensyon sa karamihan. Totoo nga kaya na may recruitment wars between the two? Dahilan kaya ito kaya may malaking agwat ang dalawa pagdating sa laro? Ang soft-spoken at man of few words, ang multi-titled coach na si Coach Jerry Yee ay coach ng NCAA at UAAP. Ang St. Benilde at sa upcoming University of the East ay inilarawan ang UAAP bilang isang league of reference para sa mga nangungunang sporting recruits. Probably yung pagiging televised stream ng UAAP kaya naging league of reference ng mga top recruits at saka yung support. Yung UAAP ngayon, nagkakaroon ng support in terms of finances so yung recruitment iba, saad ni Coach Jerry Yee. Sa pagkakaroon ng coach sa parehong mga liga, nag-alok si Yee ng matinding paghahambing sa kasulukuyang estado ng UAAP at NCAA. Lately pa lang somehow na telecast yung NCAA games. So now, we are able to market ourselves to the recruits na we have this and if you watch us, we're like this. So recruitment-wise, merong difference yung UAAP at NCAA. Yung bata parang automatically would say they want to play in the UAAP kesa NCAA. Pagpapaliwanag ni Coach Jerry Yee.
You'd say na mas matanda yung NCAA but then yung support, yung television exposure, lamang doon ang UAAP. Dagdag pa ni Coach Jerry Yee. Ang mga sentimiento ni Yee ay pinalakas ng Mapua head coach Clarence Esteban, isa pang taktika na may matagal ng coaching stint sa parehong mga liga. In terms of recruitment, talagang lamang ngayon ang UAAP. Yung years kasi kung kailan sila magiging same level with NCAA, hindi po natin masasabi yan kung paano makakapag-cope up yung mga manonood na mas ma-appreciate din nila yung laro ng NCAA. Saad ito ni Coach Clarence Esteban. Pero syempre si NCAA, ngayon minamarket na rin so sana maging ka-level na rin ng UAAP pagdating ng panahon. Dagdag ni Coach Clarence. Pero pagdating naman sa mga coaches, para kay Coach Lerma Geron, with due respect syempre sa mga kasamahan natin dito sa ating mga kapatid sa coaching community, in terms of training ay wala po tayong masabi kundi magaling po ang lahat ng mga coaches na yan. Kasi before ka naman makakapasok talaga sa isang university or college team, talagang they screen the coaches. Kaya sa mga coaches, wala akong masabi pero walang pinagkaiba. Yun lang talaga, accredited yun. Dagdag pa ni Coach Lerma, siguro merong difference sa popularity dahil mas unang lumabas si UAAP sa national television at nakatulong din ang UAAP para makagain ng popularity ang volleyball sa Pilipinas. Marami pang dapat i-work out pero papunta na po doon sa pagiging pantay ng parehong liga. Papunta na po doon. Kaya alam mo na ang dahilan ngayon. Kaya sa mga susunod na mga liga, sooner magiging pantay na ang UAAP at NCAA. So anong masasabi nyo sa mga opinion nila? Agree ka din ba? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.